Bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang isang paalala mula sa salita ng Diyos. Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Mula sa awit 119:105. Mga Ka-Doers TV, magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking vlog. Ngayon ay samahan ninyo ako sa isang tahimik ngunit makahulugang paglalakbay mula sa bahay patungong paaralan na ating susundan gamit ang aerial road tracing. Sa bawat kalsadang dadaanan, makikita natin hindi lamang ang mga daan at gusali, kundi ang mga pangarap, sakripisyo at ang pag-asang araw-araw na tinatahak ng mga estudyante at pamilya. Mula sa himpapawid, mas malinaw nating nasisilayan ang ganda ng komunidad at ang mga landas na patuloy nating tinatahak sa buhay. Inanyayahan ko po kayo na manood hanggang sa huling bahagi ng video. Magpahinga sandali at namnamin ang bawat tagpo mula sa itaas. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng content, mag-like po kayo, mag-subscribe sa channel na ito at i-share para mas marami pa ang maabot ng ating mga kwento at inspirasyon. Mga ka-doers, mga kaibigan, bakit mainam talakayin ang ganitong content? Mainam talakayin ang ganitong uri ng content tulad ng home to school route and aerial road tracing dahil may malalim itong halaga sa tao, sa komunidad at inspirasyon, hindi lang sa panunood kundi pati sa pagninilay. Narito ang mga dahilan kung bakit ito mahalaga. Una, nagbibigay halaga sa simpleng araw-araw na buhay. Ang rutang bahay-paaralan ay isang karaniwang bahagi ng buhay, lalo na sa mga kabataan. Kapag ito ay tinalakay at ipinakita mula sa himpapawid, magiging makabuluhan ang mga simpleng lakad na madalas nating binabaliwala. Ipinapakita nito na ang ordinaryong daan ay may kwento. Pangalawa, nagpapalalim ng pag-unawa sa komunidad. Sa aerial view, mas nakikita ang ayos ng mga komunidad, koneksyon ng mga bahay, paaralan at kalsada, paggalaw ng buhay sa isang lugar. Ito ay nagiging visual na dokumentasyon ng kasalukuyang panahon. Mahalaga para sa alaala at kasaysayan ng lugar. Pangatlo, nagbibigay inspirasyon sa kabataan. Ang content na ito ay nagpapaalala ng kahalagahan ng edukasyon, nagpapakita ng sakripisyo sa pagpasok sa paaralan, nagbibigay ng pag-asa sa mga batang araw-araw na naglalakad o bumibiyahe. Isang mensahe ito na ang bawat hakbang patungo sa paaralan ay hakbang patungo sa pangarap. Pang-apat, malikhain at naiibang perspektibo. Hindi pangkaraniwan ang aerial road tracing dahil dito, nagiging mas engaging ang panunood. Nagkakaroon ng cinematic at documentary feel. Mas tumatatak sa isipan ng manunood. Ito ay educational at artistikong content. Panglima, nagpapatibay ng pagkakaisa. Kapag napanood ng mga magulang, guro at kabataan, nagkakaroon ng empatiya. Mas nauunawaan ang pagdadaanan ng isa't isa. Lumalakas ang diwa ng bayanihan. Pang-anim, may espiritual na mensahe. Kapag sinasamahan ng paalala mula sa salita ng Diyos, ang content ay nagiging gabay sa paglalakbay ng buhay. Nagpapaalala na may liwanag sa bawat landas. Ang iyong salita ay ilawan sa
aking mga paa at liwanag sa aking landas. Pampito, may pangmatagalang halaga. Hindi lang ito vlog, ito ay dokumento ng isang henerasyon, alaala ng isang komunidad, inspirasyon para sa mga susunod. Mga ka-doers, pag-usapan natin ang kasaysayan ng edukasyon. Ang edukasyon ay isa sa mga haligi ng kaunlaran ng sangkatauhan. Bago pa man naitatag ang mga formal na paaralan, ang kaalaman ay naipapasa na mula sa magulang patungo sa mga anak sa pamamagitan ng kwento, karanasan at pagsasanay sa araw-araw na gawain. Ang edukasyon sa sinaunang panahon. Noong sinaunang panahon, ang edukasyon ay informal. Tinuturuan ng kabataan ng pangangaso at pagsasaka, paggawa ng kasangkapan, wastong asal at paniniwala, tradisyon at kultura. Ang karunungan ay bahagi ng buhay, ay hindi napakaloob sa silid-aralan. Panahon ng mga sinaunang kabihasnan, sa mga kabihasnang tulad ng Mesopotamia, Egypt, China, India at Greece, nagsimula ang formal na edukasyon dito. Itinatag ang mga paaralan, tinuruan ang mga tao sa pagbabasa, pagsulat, matematika, agham at filosofiya. Hinubog ang mga leader, mga scholar at tagapagpamahala. Ang edukasyon ay nagiging susi sa pamamahala at kaayusan ng lipunan. Ang edukasyon sa panahon ng relihiyon. Sa pag-usbong ng relihiyon, ang simbahan ay gumanap ng malaking papel sa edukasyon. Ang mga monghe at pari ang nagtuturo sa pagbasa at pagsulat, nag-ingat ng mga aklat at kaalaman, nagpapalaganap ng moral at espiritual na aral. Sa panahong ito, ang edukasyon ay limitado at kadalasang para lamang sa iilan. Panahon ng Renaissance at Enlightenment. Sa Renaissance, muling nabuhay ang interes ng sining, agham at humanismo. Sumunod ang Enlightenment na nagbibigay diin sa rason at siyentipikong pag-iisip, kalayaan ng kaisipan, karapatan sa edukasyon. Dito nagsimulang ituring ang edukasyon bilang karapatan, hindi pribilehiyo. Makabagong panahon ng edukasyon. Sa pagpasok ng makabagong panahon, naging bukas ang edukasyon sa mas maraming tao. Itinatag ang pampublikong paaralan. Naging sistematiko ang curriculum. Ang edukasyon ay ginamit upang hubugin ang mamamayan at paunlarin ang bansa. Edukasyon sa panahon ng teknolohiya. Sa kasalukuyan, ang edukasyon ay patuloy na nagbabago dahil sa teknolohiya. Online classes at distance learning, digital books at multimedia, global access sa kaalaman. Ngunit sa kabila ng pagbabago, nananatili ang layunin ng edukasyon, ang hubugin ang isip, puso at karakter ng tao. Ang kasaysayan ng edukasyon ay kasaysayan ng paghahangad ng kaalaman. Dito ay patunay na bawat henerasyon, ang edukasyon ang nagsisilbing tulay ng pangarap, pag-asa at pagbabago. Ang edukasyon ay ilaw na gumagabay sa tao sa landas ng kaunlaran. Mga ka-doers, ano-ano ang mga subjects na tinatalakay sa kasalukuyang mag-aaral? Narito po ang mga pangunahing asignatura or mga subjects na tinatalakay ng mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon, lalo na sa basic education, K-12, sa Pilipinas. Mga asignatura ng mga mag-aaral sa kasalukuyan. Una ay ang Pilipino, wika at panitikan, pagbasa, pagsulat at pakikinig, tula, maikling kwento, nobela at sanaysay,
pagpapahalaga sa kultura at pagpapakilanlan ng bilang Pilipino. Pangalawa ay ang English, grammar at vocabulary, reading comprehension, writing at speaking, communication skills at critical thinking. Pangatlo ay ang matematika or math, arithmetic, algebra, geometry, statistics at probability, problem solving at logical reasoning. Pang-apat ay ang agham or science, earth science, biology, chemistry, physics, health at environmental science. Panglima ay ang araling panlipunan or AP, kasaysayan ng Pilipinas, kasaysayan ng daigdig, geography, economics, sibika at kultura. Pang-anim ay ang edukasyon sa pagpapakatao or ESP, mabuting asal at pagpapahalaga, responsibilidad bilang mamamayan, paggalang sa kapwa, moral at etikal na pagdidesisyon. Pangpito ay ang edukasyon sa teknolohiya at kabuhayan or EPP, TLE, Basic Life Skills, ICT or Information and Communication Technology, Home Economics, Agri-Fishery Arts, Entrepreneurships. Pang-anim or pang-walo ay ang MAPE, Music, Arts, Physical Education at Health, musika at sining, malikhaing pagpapahayag, physical na kalusugan, mental at emotional health. Pang-siyam ay ang research or practical research para sa junior at senior high, pananaliksik, data gathering, pagsusuri ng impormasyon, academic writing. Pang-sampo ay ang specialized subjects ng senior high school, depende sa strand, katulad ng STEM or STEM, Advanced Math, Science, Engineering Concepts. Yung ABM ay ang Accounting, Business Marketing. Yung HUMSS or Social Sciences, Philosophy and Writing. TVEL, Technical at Vocational Skills. Pang-11 ay ang Computer Digital Literacy, Basic Computer Skills, Internet Safety, Media and Information Literacy, Responsible Use of Technology. Ang mga asignaturang ito ay hindi lamang para sa kaalaman sa akademya, kundi para sa paghahanda sa tunay na buhay upang ang bawat mag-aaral ay magiging responsableng mamamayan handang humarap sa hamon ng panahon. Mga ka-doers, ano ang nagiging pakinabang ng edukasyon sa buhay ng bawat tao at sa ating lokal na lugar at sa ating bansa? Narito po ang isang malinaw, malalim at inspirational na paliwanag tungkol sa pakinabang ng edukasyon sa buhay ng bawat tao, sa lokal na komunidad at sa buong bansa, na maaari nating gamitin bilang isang mahalagang sandata sa ating buhay. Ang pakinabang ng edukasyon sa buhay ng bawat tao. Ang edukasyon ay nagbibigay sa isang tao ng kaalaman at kasanayan para makahanap ng hanap buhay, kakayahang mag-isip ng kritikal at gumawa ng tamang desisyon, disiplina at tiwala sa sarili, pagpapahalaga sa tamang asal at moralidad. Sa pamamagitan ng edukasyon, mas maunawaan ng tao ang kanyang karapatan, tungkulin at papel sa lipunan. Ang edukasyon ay sandata laban sa kahirapan at kamangmangan. Sa lokal na lugar at komunidad, sa antas ng barangay at bayan, ang edukasyon ay nagbubunga ng responsableng mamamayan, nagpapalakas ng pagkakaisa at bayanihan, tumutulong sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya, nagbibigay ng kaalaman sa kalusugan, kaligtasan at kapaligiran. Kapag may pinag-aralan ang mamamayan, mas magiging maayos ang pamamahala at mas magiging aktibo ang pakikilahok sa mga proyekto ng komunidad. At sa bansa, sa antas ng bansa ang edukasyon ay lumilikha ng husay at profesional na lakas paggawa, nagtutulak ng inobasyon, agham at teknolohiya, nagpapatibay ng demokrasya at mabuting pamamahala, nagpapalakas ng kumpiyansa ng bansa sa buong mundo,
Ang edukasyong mamamayan ng pundasyon ng isang maunlad, makatarungan at mapayapang bansa. At sa pangmatagalang bunga, pagbaba ng antas ng kahirapan, mas maayos na kalusugan at pamumuhay, mas handang kabataan para sa kinabukasan, mas matibay na pambansang pagkakakilanlan. Ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa diploma. Ito ay paglinang ng isip, puso at pagkatao. Kapag ang bawat tao ay may access sa edukasyon, ang buong komunidad at bansa ay sabay-sabay na umaangat. Turuan ang mga bata sa daang dapat niyang lakaran at hanggang sa pagtanda niya ay hindi na ito lilimutin. Mula sa Kawikaan 22:6. Ang porsyento ng edukado sa Pilipinas. Una ay ang basic literacy rate or marunong bumasa at sumulat. Humigit kumulang 90% or 90% ang mga Filipino na 5 taong gulang pataas ay may basic literacy. Ibig sabihin marunong magbasa, magsulat at mag-compute ng simpleng bagay. Pangalawa, functional literacy rate or marunong bumasa, magsulat at umunawa ng mga bagay-bagay. Mga 70.8% ng mga Pilipino na edad 10 hanggang 64 or 64 ang itinuturing na functional literate. Kaya nilang magbasa, magsulat, mag-compute at umunawa ng mas malalim na impormasyon. Ibig sabihin, marami ang nakakabasa at nakakasulat, pero hindi lahat ay kayang tumpak na unawain o gamitin ang binabasa nilang impormasyon sa praktikal na sitwasyon. Bakit ganito ang porsyento? Una, ang kalidad ng pagtuturo. May mga lugar na kulang sa epektibong pagtuturo o kakulangan sa gamit at pagsasanay ng mga guro. Kaya hindi lahat ng mag-aaral nakakakuha ng sapat na kaalaman. At ang pangalawa ay ang kahirapan. Ang lugar na mas mataas na kahirapan ay kadalasang may mas mababang literacy o mas mahirap maabot ang kalidad na edukasyon dahil sa kakulangan ng resources, paaralan at suporta. Pangatlo, comprehension versus pagbasa. Kahit marunong bumasa at sumulat ng ang marami, hindi ito nangangahulugang naiintindihan nila ang binabasa. Kaya ang functional literacy ay may mababa kaysa basic literacy. Ano ang ibig sabihin nito para sa bansa? Positibo. Malaki ang bahagi ng populasyon na may basic education, marunong magbasa at sumulat sa isang magandang batayan para sa pag-unlad. Hamong hinaharap. Mas pangangailangan para sa mga mataas na quality education para mas maraming tao ang hindi lang basta marunong bumasa, kundi makakaunawa at makakaangkop ng kanilang kaalaman sa buhay at trabaho. Mga ka-doers, ano kaya ang mga magiging rekomendasyon para mas mapaunlad pa ang edukasyon at ang education system sa ating bansang Pilipinas? Narito po ang mga konkretong rekomendasyon upang mas mapaunlad ang edukasyon at ang education system sa Pilipinas. Mga rekomendasyon para sa mas maunlad na edukasyon sa Pilipinas. Una, palakasin ang kalidad at kapakanan ng mga guro. Tuloy-tuloy na training at retooling, lalo na sa reading, math at digital skills. Makatarungang sahod at benepisyo upang manatili ang mahuhusay na guro. Bawasan ang non-teaching workload para makapag-focus sa pagtuturo. Kapag inaalagaan ang guro, gumaganda ang kalidad ng pagkatuto. Pangalawa, tutok sa reading comprehension at numeracy. Maagang intervention sa kinder hanggang sa grade 3. Daily reading program sa paaralan at barangay. Paggamit ng mga mother tongue plus Filipino plus English sa tamang yugto.
Ito ang pundasyon ng lahat ng asignatura. Pangatlo, ayusin ang pasilidad at learning resources. Dagdagan ang mga silid-aralan, aklat, upuan at maayos na palikuran. At ang access sa internet, computers at digital learning tools, lalo na sa liblib na lugar. Maayos na maintenance ng mga paaralan. At ang pang-apat, isama rin ang tama na teknolohiya sa edukasyon, hybrid learning at may malinaw na gabay. Pagsasanay sa guro sa AI, digital literacy at media literacy. Proteksyon sa mga mag-aaral laban sa misinformation at online risks. Teknolohiya bilang kasangkapan, hindi kapalit ng guro. Panglima, palakasin ang student support, school feeding program at basic health services, guidance, counseling at mental health support, scholarship at tulong pinansyal para sa na maiwasan ang dropouts. Ang gutom at stress ay hadlang sa pagkatuto. Pang-anim, i-update ang curriculum ayon sa tunay na buhay. Mas practical na life skills, financial literacy at civic education. Palakasin ang TVL at skills-based tracks. Ihanda ang kabataan sa trabaho, negosyo at entrepreneurship. Pangpito, mas malakas na ugnayan ng paaralan at komunidad. Aktibong partisipasyon ng magulang, barangay-based learning hubs, partnerships ng LGUs, NGOs at private sector. Education ay responsibilidad ng buong komunidad. At ang pangwalo, ayusin ang pamamahala at policy continuity. Tiyakin ang tuloy-tuloy na programa kahit magpalit ng administrasyon. Data-driven decision making, mas malinaw na monitoring at evaluation. At ang pangsyam, tutok sa quality, hindi lang enrollment. Sukatin ang natututunan, hindi lang bilang ng pumapasok. Ayusin ang assessment system, remedial program para sa nahuhuli. At ang pangsampu, hubugin ang buong pagkatao ng mag-aaral. Edukasyon sa pagpapakatao, disiplina, respeto at malasakit sa kapwa. Pagmamahal sa bayan at pananampalataya ayon sa kultura at batas. Ang tunay na reforma sa edukasyon ay hindi madalian. Ito ay pinagsama-samang pagsisikap at pamahalaan, guro, magulang at komunidad. Kapag ang edukasyon ay pinahalagahan, ang kinabukasan ng bansa ay mapapangalagaan din. Ang edukasyon ang pinakamabisang sandata upang baguhin ang mundo. Ito po ang Doers TV. Sama-sama nating tahakin ang landas ng kaalaman at pag-asa. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Bye-bye!